Pasado 9:00 na. Kalalanding lamang ng eroplano kung saan sakay ang modelong si Nathalie Dawson. Suot ang Chanel cashmere sweater, straight-cut pants at isang sombrero. Nagmamadaling tinungo ni Nathalie ang daan palabas ng NAIA. Sa kanyang gilid naroon ang kanyang assistant na si Neri. Hindi pa man tuluyang nakakalabas, nakarinig na ng ingay si Nathalie. Agad siyang sinalubong ng mga agresibong reporters. Halos masilaw siya sa kislapan ng mga kamera na nakatutok sa kanya. Nagsimula na ring magpaulan ng tanong ang mga ito. "Miss Dawson, bakit ho biglaan ang pag-uwi niyo sa Pilipinas?" Batong tanong ng isang reporter hanggang sa sinundan na ng iba. "Miss Nathalie, anong masasabi mo sa pag-decline ng career pagkatapos ng pagbubunyag mo na may anak ka? Totoo bang hindi ka nararampa sa nalalapit na winter fashion show sa Paris?" Ilan lamang yun sa mga tanong sa kanya. Sa kabila ng ingay ng paligid, taas noo siyang naglakad. Nakabantay naman sa magkabila niyang tabi ang assistant at bodyguards na ipinadala ng kanyang ama kung sakaling may mga has na saktan siya. Wala sana siyang balak sagutin ng mga tanong na yon. Ngunit isang reporter mula sa kilalang network channel ang mapangahas na nagbato ng tanong na siyang nakakuha ng kanyang atensyon. "Nathalie, walking in a winter fashion show in Paris is a dream for many. Yet you compromise your credibility as a model when you reveal to the public that you are a mother of 4. After keeping it as a secret for 7 years, you lost your career and opportunity to represent other luxury brands. Was it worth it?" Huminto siya at hinarap ang babaeng reporter. Mas tumindi ang ingay at kislapan sa paligid. "Yes, it was worth it. I may have lost my credibility as a model, but I didn't lose my credibility as a mother. Walang karera, walang titulo, walang runway ang makakahigit sa pagiging ina. For almost 10 years, I built my name in this industry, and now I want the world to know my children, because my kids deserve it." Pagkatapos sabihin yon, nabalot ng katahimikan ng buong lugar at sinamantala niya yun para umalis. Iginiya siya ni Neri sa nakaabang na sasakyan. Pumasok siya doon at pagod na isinandal ang kanya likod sa upuan ng kotse. "Are you okay, Nathalie?" Tanong sa kanya ni Neri. "I'm sorry, hindi ko alam na may mga reporters palang nakaabang. I made sure na sikreto lang ang pag-uwi mo. Pero mukhang nakatunog ang media." Dugtong pa nito. "It's alright, Neri. Hindi talaga maiiwasan ng ganitong bagay. Umuwi na tayo. Gusto ko na makita ang mga anak ko." Nakapikit niyang sagot. "I admire you for what you did earlier. Nanay din ako. Gagawin talaga natin lahat para sa anak natin." Wika muli ng kanyang assistant. Nagmulat si Nathalie ng mata. Tama na ang 7 taon na itinago ko sila sa mga tao. My kids deserve to be recognized. And I didn't regret my decision. Isang high-paid model sa New York si Nathalie. Marami ang humahanga sa galing niya sa pagdadala ng mga damit tuwing fashion show. Dahilan kung bakit mabilis na kilala ang pangalan niya. Pero noon yun, nung hindi pa niya ibinubunyag ang malaki niyang sikreto. Isang linggo bago siya umuwi ng Pilipinas, inilantad ni Nathalie sa buong mundo ang pagkakaroon niya ng 4 na anak. 7 taon niya yung inilihim. Marami ang nagulat at nagalit dahil sa balitang yon at naapektuhan ang kanyang career. Ngunit wala na siyang pakialam sa career niya. Dahil bago niya gawin ang desisyong yon, inihanda niya na ang sarili sa mga posibleng mangyayari. Bilang isang ina, naiintindihan kita. Pero talaga bang hindi ka na babalik sa pagmamodelo? Wawakasan mo na ang career mo? Nag-aalangan na tanong ni Neri. "I've been in this industry for almost a decade. I think it's time for me to focus on my kids. Ilang taon na akong wala sa tabi nila. Lumalaki na rin ang quadruplets. I want to spend my time with them. Yung hindi na patago."
Ganun ba? Maganda nga yan. Nga pala, nakakatanggap ka pa ba ng mga death threats? Tanong ni Neri. Yun ang isang bagay na hindi niya napaghandaan. Matapos niyang mais sa publiko ang pagkakaroon ng quadruplets, hindi lamang career niya ang naapektuhan, kundi pati na rin ang seguridad niya at ng mga anak. Ilang beses na siyang nakakatanggap ng death threats sa tinutuluyang kondo sa New York City. Kung hindi mga bulaklak na patay, mga sulat namang pinagbabantaan siya. At ang mga anak niya, ang nakukuha. It's very alarming. Yun ang dahilan kung ba't siya umuwi ng Pilipinas. Siguro naman ngayong narito na ako sa Pilipinas, wala na magtatangka sa buhay ko. Gusto ko na ng mapayapang araw kasama ang mga anak ko. Hindi na muling nadugtungan ang pag-uusap nila ni Neri. Bumaba na ang babae sa may bus station dahil may dadalawin pa raw ito sa ospital. Formal na rin nilang tinapos ang kontrata bilang mag-boss. Matapos noon, dumiretso na siya pauwi. Mabilis siyang nakarating sa kanilang mansyon. Nagulat pa siya na makitang gising pa ang kanyang mga anak at nag-aabang sa may patio. "Mommy, you're finally here!" Masiglang saad ni Eris, ang nag-iisang babae sa quadruplets. Agad niyang sinalubong ng mahigpit na yakap ang kanyang mga anak. "Bakit gising pa kayo?" Tanong niya sa mga ito. "We're waiting for you po, Mommy. We miss you, Mommy." Malambing na wika ni Aris, ang panganay niyang anak sa apat. "Na-miss din kayo ni Mommy. Promise, matagal na tayo magkakasama dahil hindi na aalis si Mommy para mag-work sa ibang bansa." "Talaga po, Mommy? Dito ka na lang po forever?" Nagagalak namang tanong ni Castor at napalundag pa sa tuwa. Ito naman ang pangalawa sa magkakapatid. "Yes, baby." Dahil sa kasabikan, agad siyang hinila ng mga bata papasok sa loob. Agad niyang nakita ang inang si Nadia na nasa kusina ito at umiinom ng kape. "Natalie, anak, ayos ka lang ba? Ibinalita sa amin ng mga tauhan ng daddy mo ang nangyari sa airport." Nag-aalalang tanong ng kanyang mama, Nadia. "I'm fine, ma. Nasaan si dad?" Niyakap niya muna ang nag-aalalang ina. Naroon sa taas may kausap. Mukhang yun ang bodyguard na itatalaga niya para bantayan kayo ng mga bata. "Kailangan pa ba talaga ng bodyguard, ma? Baka naman wala nang magtangka sa akin dito sa Pinas. Iilan lang naman ang may kilala sa akin dito eh. Mas sikat ang pangalan ko sa New York at mas violent ang mga fans doon." Giit niya. "Maganda na ang nakakasiguro, anak. Hindi natin masabi ang mga maaaring mangyari." Sa bandang huli, tumango na lang siya sa kanyang ina. "Ihahatid ko lang po ang mga bata sa kwarto. I'll talk to you and daddy later." "Bukas na lang tayo mag-usap, anak. Tabihan mo na sa pagtulog ang mga bata. And I'm sure pagod ka din. Ang haba din ng biniyahe mo." Noon lamang nakaramdam ng antok at pagod si Natalie. "Sige po. Good night, ma." "Good night, anak. Masaya ako narito ka na." Nakangiting wika ng kanyang ina at pumasok na rin sa kwarto. Pinatulog niya ang apat na bata. Masaya siya dahil magkakasama na ulit silang 5 sa kama. Ngayong nakauwi na siya sa piling ng kanyang mga anak, sisiguraduhin niya na babawi siya sa lahat ng pagkukulang niya sa mga ito. Naisip niyang ipasyal ang mga bata sa susunod na mga araw. Hindi niya alam kung saan sila pupunta. Siguro tatanungin niya na lang ang quadruplets. Ilang sandali pa, dinapuan na rin siya ng antok, kaya nagpasya na siyang tumabi sa mga anak. Sa kabilang banda, sa isang unit sa Velasquez Towers, naroroon ang binatang si Kilian, habang tahimik na pinagmamasdan ng mga ilaw mula sa katabing gusali. Hindi makatulog ang binata dahil bumabagabag sa kanya ang tawag na natanggap niya mula sa dating Army General na si General Dawson. Ano kayang kailangan ni General?
at gusto niya makipagkita sa akin bukas. Naibulong niya na lamang sa sarili. Nang magsawa siya sa tanawin sa labas, nilisan na rin niya ang veranda. Bahala na kung anong mangyayari sa pagkikita nila bukas ng dating general. Kailangan niya nang matulog. Samantala, maagang nagising si Nathalie. Kinabukasan, maaga siyang nagpasya na magluto ng almusal para sa kanyang mga anak. Ang mga kasambahay pa lamang ang tanging gising, kaya naman tahimik pa ang buong kabahayan. Nagsimula na siyang magluto ng almusal. Noong una, hindi pa siya payagan ni Manang. Ngunit dahil makulit siya, wala nang nagawa ang mga ito. Anak, ang aga mo naman yatang gumising. Wala pang 6:00. Pupungas-pungas na wika ng kanyang ina. Hindi pa sanay ang body clock ko dito sa Pilipinas, Mommy. Gising na po ba si Dad? Tawagin niyo na siya para sabay-sabay na tayo mag-almusal. Mamaya na ang mga bata. Saad niya habang nagtitimpla ng kape. Susunod na rin ang daddy mo. Oh, ayan na pala siya. Good morning, anak. Pasensya na. At hindi kita nasalubong kagabi. May kinausap lang ako importanteng tao. Wika ng kanyang ama. It's fine, Dad. Bihis na bihis yata kayo. Saan ang lakad? Kikitain ko lang ang nakuha kong bodyguard para sa inyo ng mga apo ko. Nasabi nga po sa akin ni Mama yan tungkol sa bagay na yan. Mag-almusal muna kayo bago umalis? Agad niyang ibinigay sa ama ang kape at ang ginawa niyang French toast. May balak ba kayong mag-iina ngayong araw? Wala pa naman, Dad. Baka bukas o sa susunod na araw pa ang labas namin ng mga bata. At saka tatanungin ko pa sila kung saan nila gustong pumunta. Mabuti naman kung ganon. Gagamitin ko kasi ang sasakyan. Baka matagalan ako bago makauwi. Ang van naman gagamitin ng mama mo. May lakad ata sila ng mga amiga niya. Wala kayong magagamit na sasakyan kung sakaling lalabas kayo ng mga bata. Paliwanag ng kanyang ama. Dito lang naman po kami sa bahay. Sagot niya. Ilang sandali pa, sabay na umalis ang kanyang mga magulang para sa sari-sariling lakad ng mga ito. Naiwan siya sa mansyon kasama ang mga bata. Mukhang maghapon lamang silang maglalaro ng mga ito at walang kaso yon sa kanya. Sa kabilang banda, nakarating na ang binatang si Kilian sa lugar na binanggit ni General Dawson. Sa isa yung shooting range sila magkikita ng matanda. Ilang sandali pa dumating na rin ito. It's been a while, Captain Velasquez. Bati sa kanya ng dating general. Sir, it's good to see you again. Ilang taon na rin na nakakalipas, iho. Kumusta? Walang bago, General. Sumasabak pa rin sa labanan. Nalaman ko na katatapos lang ng isa niyong misyon. Ilang araw din yung nagilaman ng balita. Ang tinutukoy ng matanda ay ang katatapos lang na misyon sa Marawi. Iniabot sa kanya ng matanda ang isang caliber 45. I heard isa ka sa mga napuruhan. Kaya pansamantala kang pinagbakasyon ng mga nasa itaas. Saad nito pagkatapos pinaputok ang hawak nitong baril. Bulls ay lahat. Wala pa ring kupas ang dating general. Yes, sir. Ilang buwan ako magpapahinga hanggang sa tuluyang gumaling ang sugat ko. Kung ako lang masusunod, di naman yun kailangan eh. Mas malakas pa ako sa kalabaw, no? Tumawa siya at siya naman ang sunod-sunod na nagpakawala ng mga bala. May iaalok ako sa iyong assignment, Captain. Nakuha ng kanyang atensyon ang sinabi ng matanda. What kind of assignment, sir? Tila nabuhay ang kanyang dugo nang marinig yon. Lalo na ang salitang assignment. Sa wakas, may kapaki-pakinabang na rin siyang magagawa. Ilang araw na siyang nabuburyong sa bahay niya. I want you to guard my daughter and my grandchildren. Saad nito. Ang pananabik ni Kilian sa makukuhang assignment ay naglaho na parang bula. General, with all due respect, sundalo ho ako. Hindi yaya. Hindi niya maiwasang mainis. Ginawa pa siyang babysitter? Aba matindi.
Alam ko yun, iho. Pero ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko sa assignment na ito. My daughter and my grandchildren were receiving death threats. Ilang buwan na nang magsimula ang pagtatangka sa buhay nila. Nag-aalala ako, kaya naisip kong bigyan sila ng pansamantalang bodyguard. Tamang-tama na nalaman kong pahinga mo sa trabaho, kaya ikaw ang hiningan ko ng tulong. Mababa ang boses ng matanda na tila nagsusumamo na sa kanya. Pero General, mababa kasi ng pagtutol ang boses niya at napansin niyo ng matanda. Nakikiusap ako, Captain. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Kilian. Alam niyang hindi niya matatanggihan ang hinihinging pabor nito. Malaki ang utang na loob niya dito. Si General Dawson ang dahilan kung bakit buhay pa siya ngayon. Natatandaan niya pa kung paano siya iniligtas ng dating general sa bingit ng kamatayan. At siguro, yun na ang tamang panahon para tumanaw siya ng utang na loob. Sige po, General. Tatanggapin ko ang assignment na ito. Sumusukong sabi niya. Wala nang atrasan to. Magiging bodyguard siya ng isang modelo at ng 4 na bata. 3 araw nang nakakalipas mula na makausap ni Kilian si General Dawson. Sa loob ng mga araw na yun, nagsimula na siya sa kanyang bagong assignment. Samantala, kasalukuyang naglalagay ng light makeup si Nathalie. 1 linggo na ang nakakalipas, buhat nang dumating siya sa Pilipinas. And so far, wala namang nangyaring hindi maganda. Dahil dito, naging panatag siya na ligtas na siya mula sa mga pagbabanta, kaya naisipan niyang ayain ng mga anak na lumabas. Ito nga, at hinihintay na siya ng mga anak sa labas. Mommy, what's taking you so long? Baka maubusan tayo ng ticket. Nakasimangot na sigaw ni Aries. Plano nilang manood ng sine. I'm sorry, anak. Ready na ba kayo? Yes po! High-pitch na sigaw ng mga ito. Tila excited na excited. Nag-list na nga po kami ng gagawin natin today. Sabat pa ng bata. Tumango naman ang mga kapatid nito. Really? So, what's our plan today? First po, manonood tayo ng sine. After that, we will buy toys. Then we will play. Gusto po namin i-try ang claw machine and of course, after that, we will eat na. Wow, planadong-planado niyo na talaga ang lakad natin ha. So, where do you want to eat after? Sa Jollibee! Sabay-sabay na sigaw ng quadruplets. Kumikinang pa ang mga mata sa labis na excitement. Pagkarating sa mall, agad silang dumiretso sa sinihan. Ilang oras ang itinagal nila doon. At gaya na napag-usapan, sunod nilang pinuntahan ng toy store para bumili ng mga laruan. Parang hindi nakakaramdam ng pagod ang mga ito. Dahil ang sunod nilang pinasok ay ang Tom's World. Sa kabila ng pagod, masayang-masaya si Nathalie dahil nakikita niyang nag-e-enjoy ang kanyang mga anak. Did you have fun today? Tanong niya sa mga anak habang papalabas na sila ng palaruan. May bit-bit ang mga ito na laruan at snacks na nakuha sa claw machine. Yes, Mommy. Really had fun today. Sana po maulit ang ganito paglabas natin. Mommy, I'm hungry na po. Saad ni Leo. At sinundan naman ang mga kapatid niya. Kami rin po, Mommy. Gutom na ang mga babies ko. Tara na sa Jollibee. Naunang pumasok sa loob ng Jollibee ang 4. Akmang susundan niya ang mga ito nang bigla siyang makaramdam ng panlalamig ng katawan. Pakiramdam niya may nanonood sa kanyang mga galaw. Inikot niya ang paningin. Wala siyang makitang kahina-hinala maliban sa isang lalaki na nakaupo sa loob ng pastry shop na nasa malapit. Nakasuot ang lalaki ng isang leather jacket at shades. Pero alam niya na sa likod ng salamin na yon, ang pares ng mga mata ay diretsyong nakatitig sa kanya.
Nanindig ang kanyang balahibo dahil sa mabigat na tingin ng lalaki. Agad na hinanap ng kanyang mga mata ang 4 na bata. Nakaupo na ang mga ito sa loob. Nang mapansin niya ang anak na si Eris, kinawayan siya nito at sumenyas na sumunod na. Iniiwas ni Nathalie ang tingin sa anak. Muli niyang nilingon ang kahina-hinalang lalaki, ngunit wala ito ron. Iginala niya ang mata sa paligid, ngunit wala nang bakas ng lalaki sa lugar. Dahil doon, mas naging alerto siya sa paligid. Pumasok siya sa loob ng Jollibee at nag-order ng pagkain nila mag-ina. Ngunit ang mga mata niya, nananatiling nag-oobserba. Samantala, sa tahimik na parking lot ng mall, matyagang sinusundan ni Kilian sina Nathalie. Tapos na ang mga ito sa maghapong pamamasyal at mukhang pauwi na. Muntik pa siyang mahuli ni Nathalie. Mabuti na lamang at mabilis siyang nakapagtago. Buong araw niyang sinundan ng mag-iina. Pagod na siya sa maghapong paglalakad. Daig pa niyang sumabak sa training. Muntik na akong mahuli kanina, kakainis. Mukha na akong baliw na stalker sa pinaggagawa kong to. Inis niyang saad sa sarili habang patagong nakamasid sa mag-iina. Pauwi na ang 5. Akay-akay ni Nathalie ang mga anak nito patungo sa kotse. Pinanood niya ang paghugot at pagpindot ng babae sa key fob ng sasakyan nito hanggang sa umilaw ang kulay pulang Mitsubishi Mirage. Abala sa pagmamasid si Kilian nang may mapansin siyang anino mula sa madilim na sulok ng parking lot. Agad niyang kinapa ang dalang barel na nasa likod ng kanyang pantalon nang maramdaman niya ang panganib. Sa kabilang banda naman, kumunot ang noo ni Nathalie nang may masipa siyang kahon malapit sa gulong ng kotse. Yumuko siya at kinuha yon. Kulay itim ang kahon at may kabigatan. Lumingon siya sa paligid para hanapin kung may nagmamay-ari na ba nun. "Mommy, what's that?" Tanong ng kanyang anak na si Castor. "Is that a gift?" Singit naman ni Eris. Bumaba ang kanyang mata sa bagay na hawak niya. Noon niya lang napansin na may maliit na card na nakadikit doon. Nakasulat ang kanyang pangalan. Binuklat niya ang card para basahin ang sulat. "Die, Nathalie, die." Yun ang nakalagay. Nanindig ang kanyang balahibo nang mabasa ang laman ng card. Nanginginig ang kanyang kamay na binuksan niya ang kahon. "Oh my gosh!" Tili niya. At namumutlang itinapon ng kahon na may lamang patay na pusa. Umalingasaw ang mabahong amoy sa paligid. "Mommy, blood! There's blood on your hand!" Impit na tili ni Eris. Nagsimulang humikbi ang kanyang mga anak. "Mga anak, pasok sa kotse! Bilis!" Kailangan niyang ilayo ang mga anak sa lugar na yon. Hindi siya makapaniwala na hanggang sa Pilipinas may magpapadala ng death threat sa kanya at nasaksihan pa ito ng mga bata. Mabilis niyang binuksan ang pintuan ng kotse, ngunit hindi niya pa nabubuhay ang makina ng sasakyan na puno na ng ingay ng putok ng baril ang buong parking lot. Mommy, we're scared!" Lumipat siya sa backseat para aluin ang umiiyak na mga anak. "Cover your ears. Mommy's here. Huwag kayong matakot, please." Pilit niyang pinatatag ang loob, kahit nanginginig pa rin siya sa takot. "Don't cry. Close your eyes. Don't look outside. Let's pretend that we're in a movie and there's a hero who will save us. Tahan na. Please." Mahigpit niyang niyakap ang mga ito. "Mommy, will Superman come and save us?" Sinisinok na wika ng mga bata. "Yes, Superman will come to save us, so don't be scared." Ilang sandali pa, nawala na ang ingay ng putok ng baril sa labas. Pinakiramdaman niya ang paligid at halos mapasigaw siya na may kumatok sa bintana ng kanyang kotse. "Mommy, the bad guy will get us!" Sigaw ng mga bata. Patuloy pa rin ang pagkatok sa bintana, kaya naman mas nagsumiksik sila mag-iina sa loob ng kotse. Maya-maya, natigil na rin yun.
Ngunit gano'n na lang ang pagtakas ng kulay sa kanyang muka nang biglang bumukas ang pintuan ng kotse. Isang matipunong lalaki ang bumungad sa kanyang harapan. Pawisan nito at hinihingal. Kung paano ito nagawang buksan ng pintuan, hindi niya alam. "Huwag kang lalapit!" sigaw niya dito at hinampas ito ng suot-suot niyang sandals. "Shit! Aray! Stop hitting me! Hindi ako masamang tao!" Daing nito. Nasulyapan ni Natalie ang mukha ng lalaking nasa harapan. Umawang ang kanyang labi nang makita ang kulay berde nitong mga mata. Ilang segundo pa siyang natulala hanggang sa mapansin niya ang pamilyar na mukha nito. Ito ang lalaki sa coffee shop. Yun yung lalaki kanina. "Ikaw yung lalaki kanina, di ba? Ba't mo kami sinusundan? Anong kailangan mo? You want to kill us? Sino nag-utos sa'yo?" Sigaw niya at pinagbabato ang lalaki ng mga gamit na nasa loob ng kotse. Ang mga anak niya na natiling nakatagos sa kanyang likuran. "Listen, Miss Dawson! I'm not your enemy here. I'm the bodyguard that your father assigned to protect you. I don't believe you." Pagod na hinilot ng lalaki ang batok nito. Pagkatapos, humakbang patalikod. May kinuha ito sa bulsa ng suot na pantalon. Isang cellphone. Mukhang may tinatawagan to. "General Dawson." Wika ng lalaki sa kausap nito sa cellphone. "Yes, I already met her. Pwede ho bang sabihin niyo sa anak niyo na hindi ako masamang tao? Matapos ko iligtas sa kapahamakan, pinagbibintangan pa ako. How ungrateful." "Mommy, mukha naman siyang good guy." "Mabuti pa tong anak mo. Alam na hindi ako masamang tao." Hindi niya napansin na nakalapit na ang lalaki. Isinandal nito ang katawan sa gilid ng kotse. Sinamaan niya ng tingin ng binata. "Here, gusto kang kausapin ng daddy mo." Hindi niya kinuha ang inilahad na cellphone ng lalaki. Duda pa rin siya dito. Malay ba niya kung nagsisinungaling lang ito? Napansin nito ang kanyang pag-aalinlangan. Umayos ito ng tayo. Binawi ng lalaki ang kamay nito na may hawak na cellphone pagkatapos pinindot ang loudspeaker. "General, you're on a loudspeaker. Hindi ko akalain na may pagkamatigas pala ang ulo nitong anak nyo. Mabuti pa itong mga apo nyo, mababait." Isang mahinang tawa ang narinig ni Natalie mula sa cellphone. "Pasensya ka na, iho. Baka nabigla lang yung anak ko sa nangyari." Sagot ng nasa kabilang linya. "Lolo!" Natutuwang sigaw ng quadruplets nang marinig ang boses ng kanilang lolo. Ang mga ito ang umagaw sa cellphone ng lalaki. "Naniniwala ka na ba na hindi ako masamang tao?" Nakangising wika sa kanya ng binata. Umismid siya. "Mukha kang hindi gumagawa ng mabuti. Mukha kang stalker na sunod ng sunod." Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang pagtaas ng kilay ng lalaki. At ang pag-ismid nito na parabang napakawalang sense ng kanyang sinabi. "Miss Dawson, that's what bodyguards are for. And for the second time, I'm not a damn stalker." Pagsusungit nito. "Mami, kausapin ka ni Lolo daw." Kinuha ni Natalie ang cellphone mula sa mga anak. Mukhang naisumbong na ng mga ito sa kanilang lolo ang nangyaring kaguluhan kanina. "Dad, Natalie, iha, I heard what happened today. Are you okay?" "Ligtas kami ng mga bata, Daddy." "Anong sitwasyon niyo ngayon?" "Si Velasquez, nahuli ba niya ang namaril?" Sunod-sunod na tanong nito. "Give me the phone. Ako na ang kakausap kay General." Tila masunurin niya yung ibinigay sa lalaki. Ilang minuto pa nag-usap ang mga ito. Nang matapos, agad na sumakay sa driver's seat ang nagpakilalang bodyguard nila ng mga bata. "Kiss? Ha? Kiss? Halik? Ba't ka nang hihingi ng halik?" Lito niyang tanong. "Give me your kiss." Saad ng lalaki. "Mommy, bigyan mo daw siya ng kiss. Superman, saan mo gustong i-kiss ni Mommy? Sa cheeks or sa lips?"
Tinakpan ni Natalie ang bibig ng anak na si Eris. Bigla siyang nakaramdam ng hiya. Susi mo ang hinihingi ko, Miss Dawson. Pero hindi ko rin tatanggihan kung bibigyan mo ako ng halik. Natatawa ang wika ng lalaki at nakuha pa siyang kindatan. Shut up! Aniya rito bago binato ang susi. Superman, thank you po for saving us from bad guys. Ano pong name niyo? Oo nga pala. Hindi niya pa alam ang pangalan nito. Killian Velasquez. Tipid na sagot ng binata. You are so gwapo po. Crush na po kita. Eris? Mabilis niyang sinaway ang anak. Pinandilatan niya ito ng mata, ngunit hagikik lang ang isinukli ng bata. You're cute too. I wonder kung saan ka nagmana. Di mo naman kamukha ang mami mong masungit. Sa halip na patulan si Killian, pinili na lamang ni Natalie na manahimik. At sa loob ng ilang minutong biyahe, tanging ang quadruplets at binata lamang ang nag-iingay sa loob ng kotse. Makaraan ng ilang saglit, nakarating na sila ng mansyon. Ma'am Natalie, pinapatawag po kayo ni Sir Fernan sa kanyang office. Isama niya raw po si Captain Velasquez. Tumangulang siya sa kasambahay at iniutos na asikasuhin ng 4 na bata. Hindi na siya nag-abala pang tawagin si Killian dahil nakasunod ito sa kanya. Nang makarating sa harap ng opisina ng kanyang ama, kumatok muna siya ng 3 beses bago pumasok. Sa loob naroon ang kanyang daddy na may pinagkakaabalahan sa lamesa nito. Where's Captain Velasquez? Kunot noong tanong nito. Napabaling siya sa likuran. Noon niya lang napansin na wala pala ang lalaki. Nasa na yun? Nasa likuran niya lang ito kanina. Akmang sasagutin niya ang ama nang muling bumukas ang pintuan. Sorry, General. May sinagot na akong tawag. Hinging pa umanhin ang binata sa kanyang ama. Ayos lang, Captain. Maupo kayong dalawa at pag-uusapan natin ang mga nangyari kanina. Ipakikilala ko na rin kayo sa isa't isa. Agad silang tumalima ng binata at naupo sa mahabang sofa. Sa dulo siya naupo para malayo ang agwat nila ni Killian. Tumikwas ang kilay ng lalaki nang mapansin nito ang kanyang ginawa. Iha, ito si Captain Killian Velasquez. Isa siyang army at simula ngayon siya na magiging bodyguard niyo ng mga bata. Daddy, hindi ba kami masyado nakakaabala sa trabaho niya kung siya ang bodyguard namin mag-iina? Parte siya ng army tapos captain pa. Don't worry, Iha. Pansamantala lang na si Captain Velasquez ang magbabantay sa inyo habang nasa bakasyon pa siya. Sa kanya ko rin ipinagkatiwala ang paghuli sa mga nagtatangka sa buhay niyo. And speaking of threats, nasa na mga nahuli kanina, Killian? Binalingan ng kanyang ama si Killian. My men arrested them already. Kasalukuyan silang nasa detention room. Habang ang ibang napuruhan, nasa ospital, may mga pulis na nagbabantay sa kanila. Mabuti na lang talaga at nasabihan kita na lalabas itong si Natalie at mga bata. Hindi ko lubos maisip ang posibleng mangyari kung sila lamang ang naroon sa parking lot at walang bantay. General, sinimulan ko na mag-imbestiga sa kaso ni Miss Natalie. At may gusto lang ako itanong. Ito ba ang unang beses na nangyari to? This is the first time I've experienced actual assault. Before, nakakatanggap lang ako ng death threat, letters. Yun lang. Paliwanag niya sa lalaki. Saglit naman itong natahimik. Hindi na maganda ang nangyayari. Hindi to basta pananakot lang. Gusto ka nilang patayin. Tila tumaas ang balahibo sa katawan ni Natalie. Muling bumalik sa kanyang alaala ang natanggap na kahon na may lamang patay na hayop at ang sulat na kalakip nun. Actually, kanina bago ang barilan, may natanggap akong kahon. May laman yung patay na hayop at isang sulat. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Kailangan nyo magdoble ingat. Maaaring maulit pa ang ganitong pangyayari.
Saad ni Kilian. Napansin ni Natalie ang malalim na pag-iisip ng kanyang daddy. Nag-aalala itong sumulyap sa kanya. Sunod ay kay Kilian. Iho, kailan nga ulit ang bisita mo sa Isla Verde? Sa susunod na linggo na, General. Tumangutang ang kanyang ama. Anak, would you like to take a vacation? Hindi makapaniwalang tingin ang ipinukol niya sa ama. Daddy? Really? May panahon pa ba ako magbakasyon matapos ang nangyari? I mean, would you like to go to Visayas with Captain Velasquez? Nasabi niya na may private island sila. Doon. Magandang lugar para pansamantalang pagtaguan niya ng mga bata. Habang hindi pa nahuhuli ang tao na nasa likod ng pagtatangka sa buhay niyo. Visayas? Masyado yung malayo, Dad. Mas mabuti nga yun. Para masigurado ang inyong kaligtasan. Saglit na nag-isip si Natalie. Hindi ba nakakahiya kay Captain? Nag-aalinlangan niyang tanong. Oh dear, it was actually his idea. Nabanggit niya noong isang araw na balak niyang bumisita sa isla, kung saan siya lumaki. Kaya naisip namin na, ba't di na lang kayo sumama sa kanya, nang sa ganon, makalayo-layo kayo dito sa syudad. Magandang pagkakataon na rin yun para makalimutan ng mga bata ang nangyari ngayong araw. Nang sa ganon malihis ang kanilang atensyon. May punto ang kanyang ama, kaya pumayag siya. Matapos ang kanilang usapan, hindi na nakita ni Natalie si Kilian, pero alam niyang nasa paligid lamang ang binata. Isang umaga, naramdaman niya na may pumasok sa pool area kung saan siya nag-yoga. Hindi niya yun pinansin sa pag-aakalang isa lamang sa mga kasambahay. Ngunit gano'n na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makarinig siya ng pagtikim na sinundan ng isang malalim na boses. Prepare your things. Ngayon ang alis natin patungong Isla Verde. Muntikan pa siyang masubsob nang marinig ang sinabi nito. Captain Velasquez! Bulalas niya at mabilis na inayos ang kanyang posisyon sa yoga mat. Naabutan pa ata siya nito habang nasa awkward na posisyon. You only have 30 minutes to pack your things. Handa na ang gamit ng quadruplets. Naayos na yun ni Tita Nadia. Ikaw na lang ang hinihintay namin ngayon. Bilisan mo na. Iwas tingin, nautos ng binata pagkatapos agad ding umalis. Grabe naman makapag-utos ang isang yun. Bulong niya, habang sinusundan ng tingin ang papalayong figura ng lalaki. Nasapu niya ang kanyang mukha nang maalala na tanging sports bra at leggings lang ang suot niya. Yun marahil ang dahilan kung bakit nagmamadaling umalis ang binata. Mabilis niyang tinungo ang kanyang kwarto upang maghanda. Mabuti na lang at hindi pa niya inaalis ang ibang gamit sa maleta, kaya konti na lang ang kanyang aayusin. Saktong 30 minuto, tapos na siya. Kaya nagpa siya siyang bumaba, hila ang mga maleta. Mami La, saan papunta namin ni na Mami? Rinig niyang tanong ni Aries. Nasa sala na ang mga ito at nakabihis na rin. You will go to Tito Kilian's private island for vacation. Diba sabi niyo noon gusto niyo magbakasyon kasama si Mami Natalie? Tito Kilian, may malaki po bang swimming pool doon? Yes, may beach din doon. OMG, I'm excited na talaga. Nasa na ba si Mami? She's very mabagal. Iwanan na natin si Mami, Tito Kilian. Napataas ang kilay ni Natalie nang marinig ang sinabi ni Aries. Aba, at balak pa talaga siyang iwan ng mga anak niya. Ayun na pala ang Mami niyo. Ang dami mo naman atang dalang gamit, anak. Doon ka na ba titira? Mama naman, syempre hindi ko alam kung hanggang kailan kami doon, no? At sa konti lang yan. Nakalabi niyang sagot. Konti lang pala to. Akala ko dinala mo na yung buong closet mo, iha. Kantsaw ng kanyang daddy. Habang kinukuha mula sa kanyang kamay ang dalawang maleta. Hindi niya mapigilang mapasimangot. Daddy naman. Ano ba meron sa pamilya niya? At parang kanina pa siya pinagkakaisahan ng mga ito.
Biro lang anak. Natatawang sabi ng kanyang ama. Lumapit na sa kanya si Kilian at kinuha ang hindi kalakihang bag na nasa kanyang balikat. Mahina siya nagpasalamat sa lalaki. Nauna na makapasok sa loob ng sasakyan ng mga bata. Sabik na talaga ang mga ito na umalis. Natalie, mag-iingat kayo ng mga apo ko. Malaki ang tiwala ko kay Kilian na hindi niya kayo pababayaan. Saad ng kanyang ama, pagkatapos binigyan siya ng mag-aang halik sa noo. Oh my baby Natalie, enjoy your stay there, okay? And please anak, bawasan mo ang pagiging masungit kay Kilian. Kawawa naman ang batang yon. Palaging nakakatikim ng pagiging dragon mo. Saad naman ang kanyang ina. Hindi ko kaya siya sinusungitan. Pagtanggi niya. Aso si tatanggi pa. Pero alam mo anak, gwapo si Captain. Bagay kayong dalawa. Mama, stop it. Inis niyang saway sa ina. Bago mabilis na nilingon si Kilian, naabala sa paglalagay ng maleta sa likod ng kanyang sasakyan. Mabuti na lang at hindi narinig ng binata ang sinabi ng kanyang mama. Ay sus, namumula ka anak. Uy aminin, kinikilig ka no? Naku, baka doon kayo magka-developan ni Kilian ha? Malawak pa naman ang isla. Dapat bago kayo umuwi dito, boyfriend mo na si Captain. Tukso pa ng kanyang ina. Napatakip na lang siya sa kanyang tenga at iniwan na tumatawa ang kanyang ina doon. Mula sa salamin na nasa loob ng sasakyan, kitang-kita ni Natalie ang pamumula ng kanyang muka. Maging ang dibdib niya, malakas ang tibok. Kasalanan to ni Mama. Bulong niya, habang pinakakalma ang nagwawalang sistema. Ilang sandali pa, pumasok na sa kotse ang binata at pinaandar yon. Sa isang hotel sa metro, dinala sila doon ni Kilian. Nagtaka pa siya kung bakit sila nandun. We'll be traveling by air, and this is my friend's hotel. And the helicopter is already waiting on the helipad. Paliwanag dito. May mga tauhan ng hotel na nagbitbit ng kanilang gamit. Pagdating nila sa helipad, naghihintay na nga ang sasakyan nila. Hindi yun katulad ng karaniwang helicopter. Masyado yung malaki. Kasya silang 6 sa loob. May isang lalaki na tumulong sa kanila. Sinuotan sila ng headphones maging ng mga seatbelt. Sino magpapalipad dito helicopter? Taka niyang tanong nang makitang umalis na ang lahat at sila na lang ang natira. Sino sa tingin mo? Simpleng tanong ni Kilian habang may pinipindot sa mga buttons na nasa loob ng aircraft. Ikaw? Marunong ka ba? Nag-aalangan niyang tanong. Don't worry, I have a license. I'm an army. Pinag-aralan ko rin ang ganito. We'll be flying in 2 minutes. Get ready. Mabilis siyang umayos ng upo. Ilang sandali pa umikot na ang propeller. At sumabog ang tunog ng helicopter hanggang sa unti-unti na silang umangat sa lupa. Mula sa taas, kitang-kita nila ang buong syudad. Isa pa, hindi mapigilang humanga kay Kilian ng babae. Aaminin niya, kinakabahan siya nung una. Ngunit makaraan ng ilang minuto, tuluyan na rin siyang nakampante. Abala ang binata sa pagre-radio. Hindi maitatanggi ni Natalie na malakas ang dating ni Kilian. Yun ngang paghawak ng lalaki sa steering wheel ng kotse. Sobrang lakas na ng dating. Paano pa kaya kung controller na mismo ng isang aircraft? Parang mas gumwapo ang binata sa kanyang paningin. Shit! Ano ba tong iniisip ko? Lihim niyang sinaway ang sarili. Pasulyap-sulyap siya sa tahimik na binata. Isang beses pang nagsalubong ang kanilang mga mata. Kaya naman mas pinili na lang niyang ituon ang mata sa tanawin sa ibaba. Wow, para tayong nasa heaven! Hindi mapigilang komento ng mga bata habang nakatingin din sa labas. Tito Kilian, you're so cool! Madali lang po ba magpalipad na helicopter? Alam niyo po, paglaki ko gusto ko maging pilot para lagi ako nasa langit kahit wala akong wings. Pagbibida ni Leo.
You'll be a pilot soon. Mag-aral ka na mabuti, Leo. Magaang sagot ni Kilian. Hindi niya alam kung ilang minuto na silang nasa himpapawid. Masyado siyang naaliw sa mga tanawin. Ang kaninang lunti ang tanawin na palitan ng asul na dagat. At ang ganda nitong pagmasdan. We'll take off in 5 minutes. Pagbibigay alam ni Kilian, nasa isla na siguro sila. Mula sa itaas, kitang-kita niya ang rock formations na nasa dulo ng isla. May ilang kabahayan doon, ngunit kapansin-pansin ang malaking vacation house na nasa gitna ng isla. Makaraan ng ilang minuto, nang makababa sila sa helipad, nasa gilid lamang ng malaking bahay yon. Kung maganda na habang nasa himpapawid ang isla, mas maganda ito sa malapitan. Welcome to Isla Verde. Wika ni Kilian. Ang ganda rito. Para lang ako nasa Boracay. You own this island? My father owned this island. Malinis ang lugar dahil hindi naman ito bukas para sa mga turista. Ama, nakikita mong bahay dyan sa mga tauhan ni Daddy na dito piniling manirahan. Malayo ito sa bayan kaya makakasiguro na safe kayo dito ng quadruplets. Wala ring internet dito at linya ng TV kaya walang makakakilala sa inyo. Thank you, Captain. Sobra-sobra ang tulong na ginagawa mo. No big deal. Ginagawa ko lang to dahil sa pabor na hiningi ni General at sa utang na loob ko sa kanya. Your things are already inside. Nasa loob na mga bata. May katulong sa loob, naroon si Manang Edna. Siya na ang bahala magturo sa inyong silid. Magpahinga na kayo, may aasikasuhin lang ako saglit. Mamaya, kapag di na masakit sa balat ang araw, maaari na kayo maligo sa dagat. Na-excite si Nathalie sa narinig niya. Agad siyang nagpaalam dito at pumasok sa malaking bahay. May nakita siyang matanda. Iyon marahil si Manang Edna. Itinuro ng matanda ang magiging kwarto nila mag-iina. Bagsak agad ang mga bata sa kama. Marahil napagod sa mahabang biyahe. Maging siya inaantok na rin, kaya naman tinabihan niya ang mga anak. 3:00 na nang magising sila. Gising na pala kayo, iha. May pagkain sa mesa, halina kayo. Saad ni Manang Edna. Iginala niya ang tingin sa paligid. Hinahanap ng kanyang mata si Kilian. Si Kilian ba ang hanap mo? Nagpunta siya rito kanina pero umalis din agad. Sumama ata kina Tomas sa pangingisda. Ganon po ba? Sagot niya na lamang. Lola Edna, pwede kami mag-swimming later? Tanong naman ng anak niyang si Eris sa matanda. Oo naman. Ibinilin din yun ni Kilian. Dahil doon, nagsimulang mag-ingay ang 4 na bata. Finish your food first before you take a dip. Saad niya sa quadruplets. Nang matapos sa pagkain, nagtakbuhan na ang mga ito patungo sa kwarto para makapagpalit ng pang-swimming. Nakakaaliw ang mga anak mo, iha. Saad ng matanda, habang hinahabol ng tingin ang nagtatakbuhang mga bata. First time po nilang maliligo sa dagat. Puro lang kasi sila swimming pool sa Manila. Kaya pala, maganda nga na naipapasyal ang mga bata sa ganitong lugar. Natitiyak ko na mag-e-enjoy kayo dito. Kalimutan niyo muna ang problema sa syudad. Maraming magagandang gawin dito sa Isla Verde. At malaya kayo makakapamasyal sa lugar. Huwag kang mag-alala, ligtas kayo dito. Gulat niyang tinignan si Manang. Alam niyo pong, hindi na siya pinatapos magsalita ng matanda. Sinabi sa akin ni Kilian, huwag kang mag-alala, ako lang ang sinabihan niya. Pasensya ka na. Inintriga ko kasi ang batang yon. Nang ipaalam niya na may kasama siyang babae at 4 na bata, pagpunta dito nagtaka na ako. Biniro ko pa nga siya na baka asawa at anak niya ang kasama niya. Pero ipinaliwanag niya ang sitwasyon mo. Pasensya na, iha. Ayos na ho, Manang. O siya, nandyan na ang mga anak mo. Samahan mo na sila sa paglangoy. Baka sa sobrang kasabikan sa tubig ay mapunta sa malalim. Ako na ang bahalang magligpit itong mga pinggan.
pagtataboy sa kanya ng mabait na kasambahay. Salamat po, Manang. Hasyasya, sige na, maligo na kayo. Doon kayo sa dagat, nang sa ganun ay ma-enjoy nyo habang hindi pa maalinsangan. Mabilis siyang sumunod sa nagtatampisaw ng mga bata. Tanging sando at maong na short lamang ang kanyang suot. Ang lamig ng tubig, Mommy! Sigaw ni Aries habang nagtatampisaw sa tubig. Wow, look! May mga small fish! Turo naman ni Leo sa mga isda. Let's catch them para may ulam tayo! Saad ni Castor, pagkatapos sinubukan nito at ni Aries na hulihin ang maliliit na isda. Tuwang-tuwa sila mag-iina habang naliligo sa dagat. Isang oras na siguro ang nakakalipas hanggang makarinig sila ng ingay ng mga nagtatawa ng lalaki. Mula sa kalayuan, natanaw niya ang nakahubad-barong si Kilian. May sukbit itong lambat sa balikat. May kasama itong 3 matatandang lalaki. Tito Kilian! Sigaw ng quadruplets nang makita ng mga ito ang binata. Tumigil ang tawanan ng 4 na lalaki. Agad na nahanap ng binata ang kanyang mga mata. Nag-isang linya ang labi nito at umigting ang panga. Sila ba ang sinasabi mong kasama mo sa pagbisita dito, Kilian? Saad ng isang matanda. Oo, Mang Tomas. Sagot ni Kilian sa lalaking nagngangalang Tomas. Ang 4 na bata, tumakbo patungo sa mga ito kaya sumunod na rin siya. Aba, mga anak mo ba itong 4 na batang ito, Kilian? Abay kay gagwapo at kay gaganda. Ilang taon na rin mula nung huli kang pumunta rito. Kaya ka ata hindi nabisita dito eh. May pamilya ka na sa syudad. Ito ba ang misis mo? Aba, kaya naman pala gwapo at maganda ang mga anak niyo. Napakaganda rin ang misis mo. Malinaw na narinig ni Natalie ang sinabi pa ng isang mangingista. Dahilan kung bakit halos mga matis ang kanyang muka sa labis na pamumula. Si Manong Roger talaga. Ito na ho ang lambat niyo, uwi na kami. Pag-iwas ni Kilian sa usapan. Let's go. Nakalapit na sa kanya si Kilian. Nagdaiti ang kanilang balat dahil sa sobrang lapit ng binata. At nahigit niya ang kanyang paghinga nang yumuko dito para bumulong sa tenga niya. Next time, don't wear red bra when you're taking a swim. Agad siyang tinamaan ng hiya nang marinig ang ibinulong ni Kilian. Nagbaba siya ng tingin sa kanyang dibdib. Kitang-kita niya ang kulay pula niyang bra sa likod ng suot na sando. Dahil doon, mabilis siyang tumakbo papasok sa malaking bahay. Hiyang-hiya siya. Wala na siyang mukhang ihaharap sa binata. Ilang minuto pa nakapagpalit na siya ng damit. Sinong nagbanlaw at nagbihis sa inyo mga anak? Tanong niya sa mga anak nang makitang nakabihis na mga ito. Si Manang Edna po nag-help sa akin mag-shower. Then si Tito Kilian po kina kuya. Doon kami naligo sa room niya. Sagot ni Aries. Nag-thank you ba kayo? Yes po. Sabay-sabay na sagot ng quadruplets. Mommy, Tito Kilian and Lolo Tomas are grilling some seafood. Let's help them. Alright, let's go downstairs. Sagot niya at hinawakan ang kamay ng mga bata. Nang makababa, dumiretso sila sa likod bahay. Naroroon si Kilian na bagong ligo at abala ito sa pagpapaypay ng iniihaw na bangus at malaking hito. Anong may tutulong ko? Nag-angat sa kanya ng tingin ng lalaki. Masyadong mausok dito. Doon ka kay Manang sa kusina. Sa tingin ko nagluluto siya ng seafood boil. Sagot ni Kilian. Agad siyang tumalima at iniwan sa labas ang mga bata na nagsisimula ng papakin ang iniihaw ni Kilian. Pagsapit ng 7:00 handa na ang kanilang dinner. Punong-puno ng seafood ang lamesa. Amoy pa lang alam niyang masarap ang mga yon. Takam na siya sa mga nakahain. Siguradong mapapasabak siya sa marami-raming kainan. Thank you po sa food! Sigaw ng 4 na bata matapos magdasal.
Nagsimula na ang mga ito sa pagkuha ng ulam at kanin. Agad niyang ipinagbalat ng hipon si Eris na kanyang katabi. Nang matapos sa anak na babae, kay Castor naman. Akmang ipagbabalat niya sina Leo at Aris na unahan siya ni Kilian. Eat your food, Natalie. Ako nang bahala kina Leo at Aris. Saad naman ang binata at sinimulang asikasuhin ng dalawa. May kung anong pumitik sa dibdib ni Natalie. Hindi niya maiwasan ang kakaibang nararamdaman. Ngunit isa lang ang kanyang natitiyak. Nanganganib ang nagwawala niyang puso. Ang sweet namang tignan ng pamilya niyo, Kilian. Ganyan na ganyan din kami nitong si Edna nung maliliit pa ang aming mga anak. Hindi mapigilang masamid ni Natalie. Sunod-sunod ang kanyang ginawang pag-ubo. Kaya nang inabutan siya ng tubig ng binata, mabilis niya yung ininom. Thank you. Aniya kay Kilian na pinapanood siya. Hindi rin napalampas ng kanyang mata ang simpleng pagsiko ni Manang Edna sa asawa nito bago siya binigyan ng nag-aalangang tingin. Naging matiwasay naman ang kanilang dinner. Nang matapos sila sa pagkain, nag-offer pa siyang tumulong sa pagliligpit. Ngunit itinaboy na siya ni Manang. At wala na siyang nagawa kundi patulugin na lang ang 4 na bata na mukhang inaantok na. Mommy, did you find Tito Kilian handsome? Mahinang tanong ng inaantok na si Aries. Hindi siya sumagot. Mommy, we want him to be my daddy. Ang bait-bait niya po. Ang galing niya makapaglaban sa bad guys. Tapos ang gwapo niya pa. Dugtong pa nito na unti-unti nang nakatulog. Kinumutan niya ang mga bata. Pilit na bumabagabag sa kanyang isip ang sinabi ng anak. Gusto raw ng mga ito si Kilian. Ilang linggo pa lang mula nang dumating sa buhay nila ang lalaki. Ngunit agad dito nakuha ang loob ng quadruplets. Pilit niyang isinisiksik sa kanyang utak na baka nasabi lang yun ng mga bata, dala ng antok. Ngunit naglalaban din sa utak niya na baka naghahanap ng kalinga ng isang ama ang kanyang mga anak at kay Kilian nila yon nakita. Mahigit 1 oras na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin dinadalaw ng antok si Natalie. Namamahay pa ata siya. Sinilip niya ang oras sa cellphone. Pasado 10:00 pa lang kaya naisipan niyang lumabas saglit para magpaantok. Maliwanag pa rin sa labas dahil sa buwan at mga ilaw na nagsabit sa ilang puno. Naglalakad siya hanggang sa makita siya ng duyan sa hindi kalayuan. Naupo siya doon at pinanood ang tahimik na dagat. Malamig. Bakit ka lumabas? Hindi ka ba makatulog? Napapitlag siya nang may magsalita sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita niya si Kilian na nakasandal sa puno ng niyog. Naglakad dito palapit sa kanya. Napansin niya na may dala itong jacket. Iniabot nito sa kanya yon. Thank you. I can't sleep. Ganito talaga ako pag nasa ibang bahay. Ikaw, hindi ka rin ba makatulog? I'm about to sleep. Katatapos ko lang basahin ang report sa akin ng mga tauhan ko. Sagot nito. Kahit pa nasa Isla Verde sila, tuloy pa rin ang pag-iimbestiga nito sa kanyang kaso. Nang maalala na hindi pa siya nakakapagpasalamat kay Kilian sa lahat ng tulong nito, agad niyang hinarap ang binata. Magandang pagkakataon yun para makapag-usap silang dalawa. At saka, may atraso pa nga pala siya dito. Thank you, Kilian. Ang dami mo nang naitulong sa amin mag-ina. Una, dun sa parking lot. Pangalawa, itong pagdala mo sa amin sa isla. Pangatlo, yung pag-aasikaso mo sa amin. Pasensya ka na rin pala sa naging first encounter natin. Napagdudahan patuloy kita. Mukha kasi talagang stalker nun eh. Nahihiya niyang saad. Tinawanan naman siya ng lalaki. Judgmental ba talaga ang mga modelo? Hoy, grabe ka. Nagsusorry na nga ako eh. Nakalabi niyang wika. Apology accepted then. Napatulala siya na matitigan ng nakangiting binata. Gwapo pala talaga ito. Isang mahabang katahimikan ang pumagitna sa kanilang dalawa. Pareho sila nagpapakiramdaman ng lalaki kung sino ba ang unang magbubukas ng topic hanggang sa binasag yun ni Kilian. Natalie,
Can I ask you something? Sige lang. Basta wag math ha, bobo ako dun. Don't worry, hindi ito math. And it's fine kung hindi mo sasagutin ang tanong ko. Curious lang ako kung nasa ang ama ng quadruplets. Hindi ba dapat kasama niya siya ngayon? Lalo na sa sitwasyon niya mag-iina? Natahimik si Nathalie. Hindi niya alam kung sasabihin niya ba ang katotohanan kay Kilian. Iyong huling beses na nag-share siya tungkol sa ama ng quadruplets, nakatanggap siya ng maanghang na salita. Ngunit iba naman siguro si Kilian. Wala sa karakas ng lalaki ang manghusga. Well, yun ang sa tingin niya. Sorry for asking personal question. Ayos lang kung di mo sagutin. No, it's alright. Maagap niyang sabi. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga bago sumagot. May ibang pamilyang ama ng anak ko. I was in college when I got pregnant with my quadruplets. He was my college professor. We were in a secret relationship for almost 2 years. 3rd year ako nang ibigay ko ang sarili ko sa kanya. Mahal ko eh. Kahit na mali sa mata na iba. Pero after a month, unti-unti siyang lumayo sa akin. Then narinig ko na lang yung balita na nag-resign siya sa school. Gago no? After niya makuha, ang buong pagkatao ko, bigla na lang niya akong iiwan na parang basura. Pagkukwento niya, habang diretsong nakatingin sa dagat. He's an asshole. Komento ni Kilian. Last semester ng 3rd year, dun ko nalaman na buntis ako. Kasabay nun, yung pagkatuklas ko na may pamilya na pala siya. Gulong-gulo ako ng mga panahong yun. Hindi ko alam kung paano nalaman ni na mommy yung tungkol sa pagbubuntis ko. Pero agad nila inasikaso yung papeles ko para mag-transfer sa ibang bansa. Doon ko pinanganak yung quadruplets at ipinagpatuloy yung pag-aaral. Simula din noon, hindi na ako nag-abala pang hanapin ng tatay ng mga anak ko. An asshole like him doesn't deserve my kids. Kayang-kaya ko palakihin ng mga bata. Hindi namin siya kailangan. You're a tough lady. I know, right? I'm a queen who doesn't need a king. Natatawa niyang wika. Perhaps it's a knight that you need, don't you think? Taas babang kilay na wika nito. Sabay silang napatawa dahil doon. Ilang minuto pa silang nagkwentuhan hanggang makaramdam siya ng antok. Let's go inside. Baka mamaya bigla mo na lang ako tulugan dito. Agad siyang inalalayan ni Kilian sa pagtayo mula sa duyan. Sabay pa silang napapitlag nang may maramdaman silang tila kuryente nang magdikit ang kanilang mga balat. Thank you for being with me, Kilian. I had a wonderful time talking to you. Ngumiti ang lalaki. I did too. I discovered you're not as stern as I imagined. Thank you for trusting me with your past. It's getting late. Let's get some rest. Good night, Nathalie. Good night, Kilian. Kinabukasan, kapansin-pansin ang pagiging malapit nila ni Kilian. Malaking bagay ang naging pag-uusap nila kagabi. At tulad ng madalas na ginagawa nito mga nakalipas na araw, naligo lamang sila sa dagat ng mga anak niya at umahon lamang ng tawagin ni Kilian. May bit-bit itong timba at pamingwit ng isda. Tito Kilian, ano po yan? Tanong ng mga bata. Fishing rods. Gusto niyo bang sumama sa akin sa panghuhuli ng isda? Yes, we want to catch many fish. Tili ng mga bata. Alright, we'll ride a boat. Lumapit ang binata sa bangka na naroon. I'm excited! Gusto ko na mag-catch ng mga fish. Saad ni Eris na pinaka-excited sa lahat. Binuhat ni Kilian ang mga bata at isinakay sa bangka. Nang siya na ang aakyat, pinangku siya ni Kilian na agad niya ikinasinghap. Ang matigas nitong braso ay mahigpit na nakaalalay sa kanyang binti. Ibinaba siya nito sa tabi ng mga anak bago naglagay ng isang tuwalya sa kanyang kandungan. Aaminin niyang kinilig siya sa pag-aalaga na ginagawa ni Kilian sa kanila mag-iina.
Sit down, kids. You're rocking the boat. Saway niya sa mga anak na nagsisimula ng maglumikot. Tito Killian, hindi po tataob tong bangka. Inosenteng tanong ng mga bata nang pumalaot na sila. No, hindi naman gaano malakas ang alon ngayon. Basta wag lang kayo malikot, okay? Okay po, we're excited na. Palakpak ng quadruplets at saka kumanta pa. Marami silang nahuling isda kaya naman tuwang-tuwa ang mga bata. Nang nakabalik na sila sa malaking bahay, nag-volunteer ang mga ito na ihawin ang nahuli nila. Kaya napangiti naman si Killian. Napapadalas na ang pagngiti ng lalaki. Kung di niya ito kilala, aakalain niya na simpleng tao lamang ito at hindi kapitan ng mga armies. Mabilis na lumipas sa mga araw. 3 linggo na ang nakakalipas buhat na mapunta sila sa Isla Verde. Sa mga nakalipas na linggo, nalibot na nila ang kabuuan ng isla. Kilala na rin siya sa lugar bilang asawa ni Killian. Hindi naman nila tinatama ang sinasabi ng mga tao dahil wala naman silang maisip na palusot. Minsan, may mga nagtataka kung bakit Tito ang tawag ng kanyang mga anak kay Killian. Gayong mag-asawa naman sila. Ngunit pinapabayaan na lamang nila kung anong iisipin ng iba. Ipinagpapasalamat na lang niya. Wala sa mga ito ang nakakaalam ng tunay nilang pagkatao, maliban kay Manang Edna. Killian, inimbitahan kami ni Nina sa bahay nila. May konting salo-salo raw dahil kaarawan niya. Tukoy niya sa bagong kaibigang nakilala sa isla. Sasama ka ba? Tanong niya pa kay Killian. Kayo na lang magpunta ron, Natalie. May aasikasuhin ako ngayong araw. Pasabi na lang kay Nina happy birthday. Sagot ni Killian habang may tinitipa sa hawak nitong cellphone. Ilang linggo nang ganun ang lalaki. Palagi itong abala. Ganun ba? O sige, sasabihin ko. Pansin ko na may bagong kaibigan na kayo dito. Mabuti kung ganun, nang hindi kayo nababagot ng mga bata. Hindi naman kami nababagot ng quadruplets. Ang totoo nga, palagi silang naroroon sa kabahayan sa dulo, nakikipaglaro sa mga bata. Ako naman tumutulong kina Nina sa paggawa ng palamuti gamit ang kabibe. Paliwanag niya. Mukhang nag-i-enjoy ang misis ko sa isla. Natatawang biro sa kanya ni Killian. Ano misis ka dyan? Nakakahiya nga eh. Napagkakamalan pa tayo mag-asawa ng mga taga-isla. Baka mamaya may girlfriend ka pala sa Maynila tapos kalat dito na asawa mo ko. Hinawakan siya sa pisngi ng binata para matitigan sa muka. Wala akong girlfriend. Pero asawa sa isla meron. Kindat nito at halatang inaasar na naman siya nito. Huwag ka nga. Asar niyang wika at hinampas ang binata sa braso. Natatawang umiwas ito sa kanyang palo. Diyan ka na nga. Maghahanda na kami ng mga anak ko. Paglilihis niya ng usapan. Akmang tatalikod na siya nang pigilan siya ni Killian sa braso. Nagtataka niya itong nilingon. Kumunot ang noon niya nang mabasa ang pag-aalangan sa mukha ng lalaki. Why? May sasabihin ka ba? Bumuntong hininga ang binata at kalauna nagsalita. Pupunta ako ng Maynila mamaya. Panimula nito. May suspect na kami tungkol sa kaso. Yun ang pinagkakaabalahan ko nito nakaraang linggo. Talaga? Sino suspect? Nahuli na ba? Tila nagdadalawang isip pa si Killian. Nasagutin ang mga tanong niya. Killian, sabihin mo sa akin, sino please? Nakikiusap ako, I have to know. It's your assistant. Natigalgal siya sa narinig. Si Neri? Baka nagkakamali lang kayo. Matagal ko nang kilala si Neri. Hindi niya magagawa sa amin ng mga anak ko yon. Naguguluhan niyang sabi. Umamin na ang mga nahuli noong nakaraan. Ang pangalan ng assistant mo ang kinanta nila, si Neri Pilaes. Ayon sa investigasyon, galit ang pinag-ugatan ng pagtatangka niya sa'yo. Nalaman namin na ilang buwan na nasa ICU ang anak niya. Kailangan niya na ilang milyon para maoperahan ang anak. Apektado siya sa pagbagsak ng karir mo. At nang mapagdesisyonan mong tumigil sa modeling, nawalan siya ng trabaho.
Dahil doon wala na siyang napagkunan ng pera pampaopera sa kanyang anak. Ilang araw matapos yung makabalik sa Pilipinas, namatay ang bata. Mas tag-alab ang galit niya sa'yo. Mahabang paliwanag nito. Nanghina ang tuhod ni Nathalie sa narinig. Ibig sabihin, purong kasinungalingan lang ay pinakitang pag-aalala ni Neri sa kanya? Siya ang nasa likod ng pamamaril sa parking lot sa mall. Siya rin na nagpapadala ng mga death threats. Yun ba yun? Yun ba talaga yung totoo? Tumangutango naman si Kilian. Napag-alaman din namin na miyembro ng sindikato ang asawa ni Neri. Naghihiganti sila sa pagkamatay ng kanilang anak. Unti-unti nang naiintindihan ni Nathalie ang lahat. Naalala niya na banggit niya kay Neri na lalabas sila ng mga bata noon. Nagtiwala siya sa maling tao. Sasama ako sa Maynila. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Kilian. Delikado, Nathalie. Ngayon namin huhulihin si Neri at ang asawa nito. Mas mabuti kung narito lamang kayo ng mga bata. Mas ligtas kayo dito. Pero, wag nang matigas ang ulo. Kaya namin to. Wag ka mag-alala, sisiguraduhin ko na pagbalik ko dito, dala ko na magandang balita. Hindi mapigilan ni Nathalie na yakapin ito. Thank you, Kilian. We owe you our lives. Natigilan pa ito, ngunit kalaunan, niyakap din siya ni Kilian pabalik. Ginagawa ko ito dahil gusto ko ibalik sa inyo ang malayang buhay na ninakaw nila. Gusto ko mabuhay kayo ng mga bata na walang takot at pangamba. Salamat talaga. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran lahat ng kabutihang ginawa mo sa amin. Pagbalik ko dito sa isla, sisingilin kita, Nathalie. Kailangan ko na bang ihanda ang ipon ko sa bangko? Mukhang mahal man niyang isang Captain Kilian Velasquez eh. Lower rate lang dapat ah. Baka mabawasan yung ipon ko para sa pang-college ng mga anak ko. Biro niya. If that's the case, the kiss will do. Walang pag-aalinlangang sabi ng lalaki. Natigalgal si Nathalie. Yun na naman ang kakaibang kabog ng kanyang dibdib. Ilang araw niya nang nararamdaman yon tuwing nagkakalapit sila nito. Mukhang unti-unting binubuhay ni Kilian ang damdamin na matagal niya nang tinupok. Nahihiya siyang kumalas mula sa pagkakayakap sa binata. Pagkatapos mabilis na pinatakan ng halik ang labi nito. Tila hindi nito inaasahan na ibibigay niya ang halik na hinihingi nito. Unti-unting nabuhay ang kakaibang kistap sa mata ni Kilian. Kitang-kita niya ang pagtaas-baba ng Adam's apple nito. Nag-iwas siya ng tingin at kinagat ang labi. Nahihiya siya. Don't bite your lips. I'll do the honor instead. Mabilis na sinapu ng lalaki ang kanyang pisngi at sinakop ang kanyang labi sa marahang paraan. Nanlaki ang kanyang mata sa nangyari. Bigla siyang nablangko. Part your lips, Nathalie. Let me in, please. Bulong nito. Wala sa sarili siyang sumunod. Ibinuka niya ang kanyang labi. Naagad pinasok na mapaghanap na dila ni Kilian. Parang may sariling isip ang kanyang kamay dahil umangat ito at yumapos sa batok ng lalaki. Dahil doon, mas lalong lumalim ang kanilang halikan. Naputo lamang yon ang kapwa na sila kinakapos ng paghinga. Ipinahinga ni Kilian ang ulo sa kanyang leeg. Ipinilig niya ang kanyang leeg para mas maging komportable ang lalaki. Damn, binabaliw mo ko, Nathalie. Mahinang saad ni Kilian. Namula naman ang mukha ni Nathalie. Nang mapagtanto ang nangyari, they kissed. With a tongue. Is it a French kiss or a torrid one? Anong kahibangan na sumapi sa kanya at nakipaghalikan siya dito? I'm addicted to your kisses. Dagdag pa nito. Nagwala ang puso ni Nathalie. Para siyang sinilaban dahil sa init ng kanyang pakiramdam. Mas nakadagdag pa ang mahihinang pagdampi ng labi ng lalaki sa kanyang leeg. Hindi niya mapigilan na mapaungol at matawag ang pangalan ng lalaki. Kilian.
Nathalie, I need to control myself. Give me a minute. Sunod-sunod na buntong hininga ang pinakawalan ni Kilian, habang nanatili pa rin nakayakap sa kanya. Ilang minuto na silang walang imik. Nahihiya si Nathalie na magsalita. Naumid na nga ata ang kanyang dila. You kissed me back. May ibig sabihin ba yun, Nathalie? Umiling-iling siya. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag. Ako dapat ang magtanong nun, Kilian. Bakit mo ako hinalikan? May meaning ba yon? Masuyong hinaplos ng lalaki ang kanyang muka. I kissed you because I love you. Nabigla ba kita? Pasensya na hindi ko napigilan ang sarili ko. I've been wanting to tell you this. It might sound crazy, and you might not believe me. But I have to say it before I fly back to Manila. I love you, Nathalie. Gulat siyang napatitig kay Kilian sa biglaan itong pag-amin. Mahal siya ng lalaki? Totoo ba yon? Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman. Ngunit nangingibabaw ang kanyang tuwa. Mahal siya ni Kilian. Buong akala niya, siya lang ang nakakaramdam ng ganon. You love me? Yes. I fell for you instantly. And I was certain it was you whom my heart wanted. Sagot ng lalaki. Uminit ang sulok ng mga mata ni Nathalie. Pero masyado mabilis. I get you. But sometimes, Nathalie, our heart knows what it wants, regardless of time. At ikaw ang gusto ko. Ikaw ang gusto ng puso ko. Marahang hinaplos ni Kilian ang kanyang pisngi. Ang init ng haplos nito, naghatid ng kakaibang kilig sa kanyang katawan. I don't know what to say. You don't have to say anything. Just let me love you. You don't have to do anything. Just let me pursue you until you learn to love me back. Humugot ng malalim na buntong hininga si Nathalie bago magsalita. To be honest, Kilian, I felt something different. Something I've never felt before. And that kiss, it confirmed everything. Mahal din kita. Bahagyang nanginig ang kanyang boses. Hinapit siya ni Kilian. Kita sa mata nito ang lambing. Talaga? You love me too? Yes, I love you too, Kilian. Mabilis na hinapit ng lalaki ang kanyang bewang at hinalikan siya sa pangalawang pagkakataon. Kay sarap sa pakiramdam na malaman na pareho nilang gusto ang isa't isa. Hindi rin nagtagal ang kanilang lambingan dahil binulabog sila ng ingay ng paparating na helicopter. Nandiyan ang susundo sa akin. Kumalas ng yakap si Nathalie. Mag-ingat ka, Kilian. Bumalik ka dito ng walang galos. I'll wait for you. Babalik ako, Nathalie. Sa'yo ako uuwi. Yun ang huling sinabi ni Kilian bago ito sumakay sa naghihintay na helicopter. Sumasayaw ang kanyang buhok dahil sa hangin. Ngunit nanatili siyang naroon habang pinapanood ang unti-unting paglayo ng sinasakyan nito. Ilang minuto pa siyang nagtagal sa labas bago nagpa siyang bumalik sa loob. Pinilit niyang pakalmahin ang nagwawalang dibdib. Hindi niya alam kung kaba ba yun dahil huhulihin na si Neri o kilig dahil sa nangyari sa kanila ni Kilian kani-kanina lang. Gaya ng naunang plano, dumalo siya sa kaarawan ni Nina. Sinubukan niyang umakto ng normal at pansamantalang kalimutan ang nagaganap sa Maynila. Pasado 6:00 na makauwi sila ng mga bata. Mommy, where's Tito Kilian? We haven't seen him today. Tanong ng kanyang mga anak. He's busy catching bad guys? Yun ang tanging niyang naisagot. 12:00 na ng gabi ngunit gising pa rin siya. Kinakabahan siya. Maraming senaryo ang tumatakbo sa isip niya na kahit hanggang sa pagtulog bumabagabag sa kanya. 3 araw nang nakalilipas mula nang umalis si Kilian. Wala siyang balita sa nangyari sa Maynila pero ipinapanalangin niya na sana naman nahuli na si Neri at ligtas si Kilian. At gaya ng pangako niya hihintayin niya ito.
Isang umaga na alimpungatan si Natalie sa may hinang tinig. Shh! Eri, stop shrieking! Baka magising sila, Mommy! Why ba? I can't help it. Kinikilig ako sa kanila eh. Let's go downstairs. Hayaan natin sila mag-sleep. Unti-unting nawala ang may hinang boses. Kaya muli siyang bumalik sa pagkakatulog. Naramdaman pa niya ang pagpalibot ng isang braso sa kanyang bewang. Mas naging komportable siya dahil doon. Samantala, matamang pinapanood ni Kilian na natutulog na si Natalie. Makalipas ng ilang araw, sa wakas nakabalik na siya ng Isla Verde. Sinigurado niya munang maayos na ang lahat bago umalis ng Maynila. Successful ang paghuli nila kay Neri at sa asawa nito. Nagkaroon ng engkwentro ang mga pulis at mga sindikato. Ngunit sa huli, hindi rin nakatakas ang mag-asawa. Nasa kustodiya na ng mga pulis sa mga ito. At dahil na rin sa mga ebidensyang isinumiti nila, wala nang takas sa mga ito sa batas. Napangiti siya nang nag-inat ang natutulog na si Natalie. Hindi niya inalis ang tingin dito hanggang magmulat ito ng mata. Good morning. Nakangiti niyang bungad sa inaantok pang si Natalie. Kilian, you're here. Yes, I'm back. Like what I promised. Isiniksik niya ang sarili sa tabi ni Natalie. Kumusta? Ano nangyari sa Maynila? May sugat ka ba? I'm fine. At wala na ring banta sa buhay niyo, Natalie. Nahuli na namin si Neri. Nakakulong na sila. Wala ka nang dapat ipangamba. Tila nakahinga naman ng maluwag si Natalie. Ngayong maayos na ang lahat, let me ask you this question. Will you do me the incredible honor of being my girlfriend? Samantala, umawang ang labi ni Natalie dahil sa labis na gulat. Tanggap mo ba ako kahit na may anak na ako? What's wrong about having children? Your past doesn't define who you are. Your strength, your love, your kindness, that's what define you. And I love all of that. I love every pieces of you. Kabilang na doon ang mga bata. Halos matunaw ang puso niya sa sagot ni Kilian. Then okay, I'm your girlfriend now. But you better prepared. Pauulanan ka ng tanong ng mga anak ko. Oh, about that, they're actually aware of this plan. Before asking you, I actually asked them first. Their approval means a lot to me. And they give me a go signal. So here I am. Oh, how? Hindi ko to in-expect. And thank you for considering their feelings, Kilian. Let's just say, they gave me a serious grilling before they gave me go-ahead. Ang hirap din pala yung mga anak mo. Masyadong protective sa'yo. You know. Pero at least you made it. I'm your girlfriend now, Captain. And soon to be, may Mrs. Velasquez. Dugtong naman ng lalaki. At masyado mong binibilisan, Captain? Excited lang. Ayaw na kitang pakawalan. Kung pwede nga lang na magpakasal tayo bukas, gagawin ko eh. At mas lalong kinilig si Natalie sa sinabi ni Kilian. Really? Then pakasal na tayo? Pagsakay niya sa sinasabi nito. Don't tease me, love. Baka pakasalan talaga kita. I'm serious, Kilian. Pakasal na tayo. OMG! Kakasal na kayo, Mommy! Oh my gosh! Oh my gosh! Napabalikwas sila nang marinig ang tili ng mga bata. Ganoon ang boses nito dahil tinatakpan pa ni Castor ang bibig ni Aries. Ngunit narinig pa rin nila ang sinabi nito. Yay! Ikakasal na si Mommy! Tito Kilian? Pero, pwede po ba daddy na ang tawag namin sa'yo? Of course. Simula ngayon, daddy niyo na ako. At kayo naman, ang makukulit na babies namin ng Mommy Natalie niyo. Binuhat ni Kilian ang 4 na bata at inilapag sa kama. Get ready, because Mommy Natalie and I, we're getting married tomorrow. Nagsisisigaw pa ang mga bata. Sobrang bilis ng pangyayari.
Nakita na lamang ni Natalie ang sarili niya na naglalakad patungo sa altar. Hindi niya alam kung paano nagawa ni Kilian na maihanda ang kasal sa loob ng maikling oras. Kumpleto ang lahat. Naroon ang kanyang mga magulang na nakasuot na magarang damit. Maging si Manang Edna naroon din. Sa tabing dagat nila piniling ikasal, kasabay ng paglubog ng araw. Kung dati sa mga runway lang siya rumarampa tuwing may fashion show, ngayon naman special ang araw na yun sa kanya dahil naglalakad siya patungong altar kung saan nakatayo ang lalaking makakasama niya at mamahalin habang buhay. Simple man ang kasal nila, ngunit para sa kanya yun ang pinaka-ingranding kasal at masayang masaya siya. Daddy Kilian, Mami Natalie, bigyan niyo kami ng baby sister. Sigaw ng anak niya na siyang ikinatawa ng bisita. Hoy Captain Velasquez, napakabilis mong gumalaw ah. Nung isang araw ka lang nagpaalam na liligawan mo ang anak ko. Nagpalipas ka lang ng ilang araw, pinakasalan mo agad. Sigaw ng kanyang daddy. Pasensya na General, hindi na kami makapaghintay eh. Natatawang sigaw naman ng kanyang asawa. Masaya ako para sa inyo anak. Sabi ko na nga ba magkakatuluyan kayo nitong si Kilian? Alagaan niyo ang isa't isa. Ang Diyos ang gawin niyong sentro ng inyong relasyon. Dahil hindi niya kayo pababayaan. Thank you, Ma. Saad niya sa kanyang mama. Nang matapos ang kasal, naiwan sila sa may dalampasigan. Magkahawak kamay nilang pinapanood ang bawat hampas ng alon sa pinong buhangin. Para ako nananaginip. I can't believe you actually did it. Kasal na tayo. Ang bilis mo talaga. Bulalas niya. Pagkatapos pabirong sinuntok ang braso ni Kilian. This is not a dream, love. We did it. And it was amazing. And now, the real adventure begins. It's you and me and our quadruplets. Let's build a family filled with love and laughter. Walang makakatumbas sa sayang nararamdaman ni Kilian at Natalie. Tama nga ang sinabi sa kanta. Makikilala natin ang taong mamahalin natin sa hindi inaasahang pagkakataon. Tunay ngang nakakabigla at para bang itinakda sila ng panahon. Ang pagmamahalan ni Kilian at Natalie, ang patunay na hindi sukatan ng haba ng panahon para matagpuan natin ang the one. Their love started so fast. They skipped a lot of usual relationship milestones. Their love was a leap of faith, a gamble that paid off incredibly well. And at the end of the day, they made it together. They are happily married and in love. And that is the perfect ending to their whirlwind romance. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Melanie Abit, Melanie Bamba, Veronica Eunice, Arthur Primo, Magic Bautista, Amelia Alarcon, Flor Salvaleon, Sunshine Ostalbo, Elianda Cortez, Marivic Solidarios, Vivian Ilustrisimo, Liz Berrito, Miss Carmila, Elizabeth Bangibang, Mabel Rosario, at Daisybel Agay. Maraming salamat po sa inyong lahat.